kailangan yung huli niyang mag-i-ball, sobrang layo na mapuntahan para dun siya ma-stock. Kasi if not, mahihirapan sila. So, tingnan natin guys kung ano mangyayari para dito sa ating serye. Mananalo na ba at makakabawi ang Onyx Philippines dun sa kanilang unang pagtatagpo or i-extend ng Team Falcon. So, nailabas yung Fanny. Meron tayong mga malilikot na junglers para sa ating game number 2. At parang yung range naman para doon sa ating mid laners ay halos pantay lang din naman. Yep. Ah, Don't get me wrong, malakas yung mid game ng Team Falcons. Yung setup ng kanilang draft, again, it's very Falcons. Kumbaga yung identity nila, ito yun. Na semi walang pake sa draft ng kalaban, masagana yung draft nila. Ang main concern mo rito is if hindi sila gumana ng early game, ang lakas ng late game potential dito ng Onyx Philippines, especially with the Joe Beatrix combo. Oh, tapos saka ano pa, nakakilling spree pa. Dito yung Beatrix. So, or Assassin Emblem rather, para dito sa ating game. So, Team Falcons ngayon, parang sila naman yung nagtatry mag-set up ng tempo, pero nakaharang agad yung mga players. Nakaharang agad si Kirk against Flat Easy. Okay, Kyle TZ ay nandito, level 3 pa rin naman parehas, pero nauna na si Kingcom. Nakuha na niya ang kanyang level 4. So kailangan mag-out muna dito ni Kyle TZ. Pero ano sila, medyo concerned sila dito sa mga gold laners. Kasi gets mo naman medyo kailangan makakuha ng early yan no? Speaking of early, kamusta ba yung Harit at saka yung Beatrix matchup ngayon? Hindi naman siya ganun kasama for the Beatrix. It's still Harren favored. Pero pagdating yung late game, kayang-kaya tunawin ng Beatrix yung Harren 100-0. So parang dito for Team Falcons, kailangan maikutan nila agad. Bawat tampil pwede non-stop, pero Rexo ng vitamin. Agad. Or parang pigilan agad nila si Kelra Oo. na natumaba kasi parang lahat dito ay pwede niya i-shred later on. So medyo tahimik yata. Ayan na, napaflicker na kagad si Super Friends dito. Habang si Pew ay bibit-bitin palikod. Si Brusco ay nandito din. Masakit na rin ang mga pokes mula dito sa Onyx Philippines kahit early pa lang. And maganda naman dito ay focus pa rin ang mga roamers natin sa pagprotekta sa mga men. Oo, nagkagamitan agad ng mga spells para dun sa may middle lane. Saka nakakita ng flicker Sa bush. papunta ng bush. Oo nga talagang diretso para mawala agad sa vision niya. Pero nakita na ni Kurt sa vision niya na mapapatay niya. Ay, si Owen. Pero nakaligtas pa rin yung Hilda. Tumaan lang sa mga damuhan. Oo, biglang takbo no, pagkadaan niya ay, naku, nagkamali pala ako ng pasok. Alis na ako dito. Ito na yung epekto ng Chapsui build Yung Khalid tsaka Fanny na supposedly yung damage dealer. Ang problema mo na nga, kalaban mo Hilda, naka-dreadnought pa si Kirk. So talagang bawas na bawas yung physical damage output dito ni Kyle at ni Ogwen dahil skill-based yung kanilang mga damage output. Oh, grabe yung bokeh, no? Parang hindi mo na sure kung sino pa talaga yung tank sa kanila. Si Brusco ba or si Kirk? Kasi sumisilip si Kirk bigla sa may orange buff. Yep. Kapag kakaya, sumikita natin ngayon malaking kalamangan ng Onyx Philippines. Ngayon naman for Team Falcons, medyo inaantay pa kung paano magiging conversion from Super Marco mamaya. Parang maladiesel din kasi yung Team Falcons. Nagpapainit pa no? Pero alam mo kung saan ako bilib dito kay Super Prince kasi namamanage niya yung mana niya. Again kapag binabad mo yan pag binabad mo yung Lantern's Flare na yan, isang buong Lantern's Flare, ubos na agad yung mana mo. Lalo ngayon, no? Oo, Lalo ngayon na nerf yung kanyang mana regen. Oh, parang magugulat ka lang bigla nawala yung pabumpilyo, yung pailaw. Oo, yun. Oh, parang namatayan kayo ng ilaw sa court. Ay, time na wala. Pero ano makikita natin na sa ating goal difference by BPI, malaki yung kalamangan doon sa mga side lanes, which is very crucial dahil mamaya sila magiging parte ng mga team fight natin. Uy, grabe mo pang fake. Okay, go ba dito? Ay, nagamit ka agad. Yung ultimate mula dito kay Ogwen, sabay sorry Ito si Brusco. Sabi niya, sorry na paggamit ka tuloy bigla ng ultimate. So kalmado muna ulit ang ating Land of Dawn. Okay. Poke lang muna. Yeah. Ay! Binibigla agad tayo ni Kyle TZ. Sabi niya, na-miss daw niya mag-cable. Season 10 pa lang. Debut pa lang namin. Yan talaga yung pinabantayan sa akin. Oo, parang nagigigil na si Caldisi na ilabas yung mga cable niya eh. Pero ganun din naman yata may pagbuhat. Pero poke lang ulit. Sinipa, papalpasok. Ayan na, binibay dami sila. Napaflicker na rin din si Ogen. Buhay siya dito. Pero retribution naman ay kukomment dito ni Kingcom. Nababara na rin. Ulat! Dito yung Jammer Force. At dito si Bruce on the rest. We have to go. Pero wala tinamaan. Flicker naman from Brusco. Nakatakas dito yung ilan sa mga miyembro ng Onyx Philippines. Pero dito yung reinforcement. At yun yung snipe mula dito kay Kelra. Pero buhay pa rin si Ogen. Napakadami mga skills na nagamit din. Pero buhay pa nga rin nga si Owen at hindi pa umuwi. Kaya naman daw mag-heal pero yung pagong mapupunta yata sa Team Falcons pero ang
silip ang Onyx. Okay, kaya ba? Hindi na lumapit dito ang Onyx Philippines. Pero sabi na, sige, mag-turn tayo dito. Si Kirk ay naka-abante din. Ang sakit ng mga hampas. Ubin, kailangan tumapap ng sideline para lang makatakas sa kupunada dito ng Onyx Philippines. Flicker ay na-force kagad ni Few. Pero may next round. Sabi ni Super Marco, sama na Ayun kaya na. ako. Pero dito si Kyle D, si Buenos Cables, nagamit na rin yung Crimson Pico ni Super Friends. Atras muna sila dito. Walang nagkamatayan. Grabe, hindi ba yung mga gantong teams, no? Parang ang sakit sa ulo. Yung parang, grabe yung pasensya. Grabe, mama, wag mong gagamitin yung skill mo. Wag mong pipindutin. Sa sobrang dami nangyari pero wala nangyari, wala nga akong ma-analyze eh. Nagkabitaw ko na ng skills eh. Pero ang gusto kong banggitin dito is again yung utilization ng Team Falcons with the frontliners. Yung Khalid na sinusubukang bigyan dito ng Onyx Philippines pero nandito pa naman yung kit na durable siya, sustainable siya. Kita naman natin sinustain ni Ogwin yung full burst damage ng electrifying beat si King Kong with just one quick sandstorm. Pero nararamdaman na rin yung impact nung Hilda na kanina pa paikot-ikot. Yung chop suey build na binabanggit ni Bendix kanina. Meron siyang Dreadnought Armor, meron siyang Fury Hammer. Tapos kaya meron na rin siyang Ares Belt. I think i-rush siya agad yung Tick Crash para if ever man daanan siya ng Fanny, heavily reduced yung physical damage output dito ni Caldisi. Pero ano to for Team Falcons, grabe din pala yung poke na kaya nilang gawin with the first skill nung Aurora. Tapos ang pinaka magiging crucial dito is kapag tumama yung mga skills lagi. Yeah. Tinifew para bawas-bawas na agad yung mga players ng Onyx Philippines. Pero dito yung sinasabi natin na sobrang contained na yung aggression dahil hindi pinipilit. Wait lang! Ako si Kyle Tizzy kagad ang kinuha. I mean, si King Kong kagad na nakuha doon. Courtesy of Kyle Tizzy. Ngayon naman ay atras na muna dito ang Team Falcons. Ilang segundo para doon sa pagong. Ang ganda nito. Napatay kagad nila si King Kong. Oh, yung kalamangan kanina medyo lumiit na agad. Tapos sumakto pa na meron pang ibang objective na pwede kuhanin. Yep. So maybe ito yung reason no bakit talagang taas ang importance ng Khalid. Pero mamaya na yun, Prince. Delikado ata si Super Prince dito. Aabutan ba niya? Or aabutan pa siya ng Team Falcons boy pa? Pero not for long kasi si Pio nakakuha na ng kill. Andito si Kirk pero hindi ata sapat yung kanilang damage. Pero si Bruce yung nag-aabang. Ang goal ba dito ay si Paeng? Kaya lang wala kasi damage dealer na katabi. Oo, parang haharangan na rin ng mga players dito ng Team Falcons. So turtle pa lang to pero para magkakasagupan agad yung ating dalawang teams. So si Flap Casey nandito rin for the vision at parang hindi na ipipilit as Team Falcons will secure another turtle. So dalawa yung nakuha nila tapos isa naman para sa Onyx. Yun naman pala yung importance ng Khalid and Gatot Kacha pick up dito ng Team Falcons. Yung layering, ganda, stun ng Raging Sandstorm in to the after the Guardian. Pero yun lang, napuwersa siya palabas. Ang sakit! Hapdi naman. Yan yung mga sinasabi natin po kay yung pagka tumama ng tumama lagi, hindi mo na mapapansin na ay kalahati na pala yung buhay ko. Ouch! Ouch! Mapapa-ouch ka talaga. Ayun, na-ouch na rin dito si King Kong mula doon sa paglapag dito ni Super Marco. Kaya naman si Brusco ay umaantabay din lang. Grabe si Flap Dizzy tsaka si Ogun dito eh. No, kung kanina may Jump Brothers, ito Brusco Bros naman eh. Oo, diretso lang sila no? Parang kung sige. Ano? Pag may nakasalubong, sige, nagkasalubungan din nga lang sa baba Ayan. Kailangan umount ni Kyle Tizzy. Masakit na rin actually si Kelra dito. Hindi natin namamalayan. May isang deadman siya pero nakakapondo na eh. Oh, kanya-kanya na to para sa mga teams natin na parang bigyan ng space. Yung dalawang Gold Raiders, mamaya Kaya kasama pala. na yata sila. Yan, nakakatakot to for Team Falcons kasi pag di nila napapatay si Kelra yung rat ng damage output, especially may Malefic gun na. Ayun na. Ayun yung kailangan nila iwasan. But overall, kita pa rin naman natin yung advantage, yung binabangkit natin kanina. Pagdating ng mid-game, you have this amazing composition mula sa Team Falcons na hindi kailangan na intindihin ni Kyle Dizzy yung paparating ng Team Falcons kasi ihahain yan ni Ogun at pati na rin ni Flap Dizzy, especially with their combo. Yun lang, yung zoning mechanic ng Zushin, yun lang din yung kailangan nila intindihin. But in terms of damage, hindi rin naman sila nagkukulang kasi scaling din naman yung Harad at pati na rin yung Fanny na meron na rin Malefic Roar, by the way. Hindi siya nag-Warax yung typical build-up ng isang Fanny ngayon. Ang kinuha niya is yung Fury Hammer with the Malefic Roar para enough yung kanyang physical damage para patayin yung mga frontliners. Oo, kaya pala matapang din talaga si Kyle Dizzy na pumasok kasi kanina 'di ba nung shumot siya diretso kay King Kong. So pwedeng i-replicate ulit yung gawin ulit ng Team Falcons. Eto na, kanya-kanyang zone na to sa may Lord natin. So meron na rin Blood Wings for a few. Tingnan natin kung anong gagawin ng ating dalawang kupunan. Pauna mag-clear na minion wave, pero ito na naman parang poke lang muna yung gagawin dahil alam nila na importante na maging pasensyoso kapag sila ay magkatapat.
nakakairita yung yung Lanterns player mula kay Super Friends. Ngayon lalaban naman dito ang Team Falcons. Medyo sinusubukan lang ng Onyx Philippines kung go ba sila. Hinawakan na ni Flap TZ yung unang lord ng laban. Pero pinangahawakan pa rin ng Onyx Philippines yung magandang posisyon nila doon sa likuran dito ng Lord. Pero si Kirk umabante na. Oo, malaki nga. Uy, kick! Wait lang, nagsipa na nga rin kagad! At ano yung mga Jabong Beats mula kay Kera? Pasok din niya kagad dito si Carl DC. Pero kami ng Crimson Beacon. Sa likuran na asa harapan naman ito si Kirk. Pero kailangan niya lumayo dito. King Kong, diretso na kagad doon sa Lord ng laban. Pero si Flap DC sabi niya hindi kami papayag. Round 2, hindi tumama yung slime. Pero andun din Ton mula dito kay Flap DC. Pero mamatay siya sa kamay ni Kera. Ngayon naman, full card na gamit din ni Super Friends. Assalamualaikum. Aku Rama. Full card na gamit din ni Super Friends. Medyo bawasan ang Team Falcons. Wala pa si Flap DC for the next 20 seconds. Oy! Si Kirk at ang pinopuntirya. At napuruan na kagad ni Kyle TC. Okay, killing spree para kay Kyle TZ. Patay dito si Kirk. At ang nangyari dyan na hindi pa rin maglo-lord yung ating dalawang teams. Ramdam na ramdam mo na parang alam lang nila kung kailan talaga sila pipilit na mag-team fight at kung kailan hindi. Grabe si Prince ha. Kanina hindi siya nahuli ni Kyle TZ. Even though napababa yung kanyang buhay. Pero di pa rin siya namatay doon. Oo. Gamit Oy! wait lang si King Kong. Mainit dugo ni Kyle. Hindi na Okay. ng mga cable eh. Hinahanap talaga ni Kyle TZ kung nasan si King Kong. Ang dami ng mga moments, parang pangalawa na to, pangatlo. At talaga nila target, nirarush na nila yung Lord. Alam nila na walang buhay yun si King Kong. Wala rin, Makakaabot ba ang mga players ng Onyx? Ayun na, nakuha na kagad ang mabilisan dito ng Team Falcons. Pero magtutur nga ba? Pero tamaan ng Raging Sandstorm ito si King Kong. Killing spree na si Guerra. Pero lalaban na daw yung pamilya dito. Si Super Marco magiging target nila. Kaya lang ang problema ay makunat talaga yung frontliner. Tumasan lang dun sa may gilid. Na quick sand guard lang eh. Na-force out ni Kyle TZ yung retry doon sa purple buff. So alam nila na hindi makakakontest dito yung Onyx. If ever magkakontest pa sila, it's a 5v5 engagement. Kaso ang problema, akala ng Onyx is a slow push ni Kyle yung bottom lane. Kasi kanina nakita nila yun eh. Nung sinimulan yung unang attempt doon sa Lord, bumaba muna yung Fanny. Nagpakita siya ron saglit pero umalis din siya kagad. Recta Lord yung call ng Team Falcons. Sobrang talinong desisyon para dito sa Team Falcons sa parang binabasa na lang din nila kung paano yung tingin nila na gagawin ng Onyx Philippines na kapag ba tayo na sa sitwasyon ng gagawin natin, huwag yun yung gawin natin para magulat sila na bigla na lang tayo pupunta sa ibang objective. So 12 minutes yung laban natin, ang napakababa ng kill score. So ramdam na ramdam mo na maingat but at the same Oo. time, alam mo yung pabugso-bugso Yeah. yung team fight natin kasi etong mga players natin ngayon, kaya na nila yung mga Oo. biglaang wipe out na setup play. Makrohan kasi yung laban talaga utakan. And so far, Team Falcons sila yung nakakahanap ng better maneuver dito. Pero pag tinignan mo yung stat line, ito naman yung main concern mo for Team Falcons. Onyx pa rin ang lamang pagdating sa gold. So yung scaling factor dito na nagkikick in, kanina nakita natin pagkasipa kay Flap TZ, wala pang isang segundo na matay siya sa Arte Kelra. Oo nga pala kanina, no? Kailangan nila mag-ingat dito habang si Brusco ay kumakasa na. Alam natin, nasisipa yan. Sabi lang, sige, unahin na kagad si Flap. Hindi nagamit kagad dito yung kanyang revitalize. Pero sabi niya, out of the guard dyan mula kay Flap. Habang si Iko sa may bandalikod, makakuha sila ng kill. At isusunod pa ata nila si Owen. Same with Flap TZ. Ngayon si Kyle at si Super Marco na lang natitira. Kailangan mag-atrasan dito ng Team Falcons. And ready ang pamilya na mag-dive. Andun yung mga cables. Abutan pa dito. Wala silang panghawak. Dito kay Kyle TZ. Pero sabi dito ng Super Family, hindi na yan. Huwag na natin nabulin yan kasi Tori muna ang unahin natin. Plus the purple buff. Eto na ang pinaka-mahirap kapag isang fan user ka, kapag wala ka ng purple buff. Yep. At bigla na lang lumaban ng ganun ang kalabangan ng Onyx Philippines. Lalo ngayon na yung team fight ng Onyx Philippines, sila na yung paabante, Team Falcons, yung naghaharap ng magandang setup. Ang problema, yung mga gustong tumalon sa likod ng Onyx Philippines, yung pupuntahan nila, kaya na silang patayin. Kanina, sinubukan ni Owen at pati na rin ni Flap TZ, nalabanan dito yung Beatrix. NBC, si Kyle TZ, at Super Marco, harapan yung Joy. Ang problema, yung frontliners ng Team Falcons, hindi nila kinaya yung damage ni Kelra at hindi rin naman nila napatay si King Kong. So dapat ang gawin ngayon ng Team Falcons, harapan lang. Kung sino nasa harap, parang yun na lang yung pupuntahan nila or bibigyan para -1 na lang pagdating sa team fight. Pero for Onyx Philippines, nakapwesto ulit sila ngayon para nakaready sila anytime kung ano man ang gagawin sa kanila ng Team Falcons. Dito nakasalalay
kung makakapasok na ba Oh, sila Kyle. sa playoffs. Oray ko nagamit kagad doon na cutthroat mula dito kay Kyle TC. Kung mapapansin natin, medyo body-body system na din sila. Brusco and Kelra, lagi na rin magkasama dito dahil nga doon sa thread nung mga Jamo Beats plus na sipa. Sa sobrang alam ni Super Prince, hindi sapat yung damage. Wala siyang ginawa. Tinangkay niya lang yung cutthroat. Nakangiti lang eh, Oo, no? sabi niya, Sige. okay. Oh, alam Okay ko, na alam to. ko. Kaya. Pwede kasi beta pag gusto nilang may pumasok. Basta, may sipa pa palayo. Pero yung Lord ka rin na mapupunta. It's gonna be Onyx Philippines. Ayan na, minadali na nila. Tapos sabi dito ni Brusco, out tayo pre, kasi didiretso tayo dun sa purple buff. Alam nila ang gagawin dito ni Kyle TC. Kirk ay nakaabante na. Super Marco and the rest of Team Falcons ay nakabantay at nakamantsyat dun sa purple buff. Feeling ko talaga may shot call dito after clash. Oh, alis na. No, tsaka yung King, Sun Farm. Sun Farm mo. Kasi yung Onyx, pansin ko lately parang dati kasi ang identity nila, pag nananalo sila sa mga objective fights, kahit nga di sila manalo sa objective fights basta makapatay sila ng mga hero. Ngayon, kita mo yung disiplina, full out sila, 5-man conceal, lumabas, tapos rekta sila sa buff. Parang, ang priority nila ngayon, King Kong, gusto ko lang naman namin makapag-farm. Ano next, no? Oo, saan ka next? Oy, ayun lang, Oh, wait lang. Ay. Kasi ayun na. Niratrat na dito ni Kelra. At dediretso na ang Onyx Philippines. Sapat mo yung damage nila para mag-clear ito? Yes, sir. Kasi nga naman nandun yung pag-abante nila. Pero sabi, huwag natin isugal kasi nga naman, threat pa rin yung sipa mula kay Bruce. Lalo at available yung kanyang flicker. Oh, sabi pa naman din natin na miss ni Kyle Dizio magpani, na miss Ayun natin na. pala ni Kelra mag-Beatrix. Yung Lord sa may top lane, Super Marco pipilitin na dumapensa, ginamit na rin mga Jaboba. So 8 for ang score natin, Grabe si Prince. 8 golden! Napakahapdi Okay pa rin. doon. At ngayon, yung Lord lang ang nag-ipon. Aray ko po, napakakate ng mga Nibiru's. Mula dito kay Kelra. At kailangan nilang, Nibiru nga ba o Renner? Nalilito na rin ako. No? Oo, apat kasi yun eh. Ano yan, Nibiru. Nibiru. Tama. Rainers, apat yun, yung sniper. Sniper. Snipe, yung snipe, ayun. Nalilito na rin Yung tuloy ako. Bennett, yung parang racket. Racket, okay, racket. Yan. So nagkaroon pa tayo ng Beatrix 101. Basta pag Bennett, letter B, bomba. Bomba. Pag Renner, Jeremy Renner. Ayan na, nasipa na nga rin kagad sabay Bennett's rage. At si Kera ay nakakuha na rin ang kill. Labang yung Jammer Force. Minamaximize ang nila din si Kuya kinamatay. Pero buhay pa rin si Few. Kailangan lumatras dito pero si Ogen. Naku po, kailangan habulin. Kikong and Ogen nagkakahabulan lang. At itong si Kyle TC lumayo na rin eh. Oo, pero parang pwede itong buy time. Ayan, napigilan na. Ayan It's gonna be na. killing spree para dito kay King Kong. So si Kirk lang napatay para yun sa Onyx Philippines. Dalawa naman for Team Falcons. Good thing for Team Falcons, nakaka-depensa pa rin sila. Pero grabe na dito yung damage from Onyx. Gusto ko lang sabihin dahil nagpa-funny din ako eh. Aside sa pag nakukuha yung purple mo, nakaka-bad trip, yung tinatago ng kalaban mo yung purple buff, yung hindi mo makita, yan yung pinaka nakakainis na pakiramdam. And yung Onyx, sa sobrang disiplinado nila, hindi man lang nila ni-rush kasi alam nila pwede lumipad si Kyle, ma-retry niya. Bigyan dumiretso. Naghintayan sila eh, parang, wait lang pre, tago muna natin. Oh, kasi pwede yung daan tas retreat, diba? Na, Oo. okay na, nakuha ko. Shot talaga, sabi nila. Teka, tol, half HP, tago niyo muna. Oo, kasi sakto nga din naman kung nakuha niya yung purple buff. Meron siyang buff ngayon pa nag-lord. Oo, tapos lalaban sila doon. Ang sikip na iskinita nun eh. Kaya yung labanan yung Onyx Philippines doon eh. Kaso yun nga lang, dahil nakatago yung buff, tapos may nakatayo yung Beatrix. Ang hirap i-risk. Oo, lalo hindi mo kita si Bruce. No? Nakita na natin ilang beses dito sa laban na to. Yung mga sipa sabay Beret's range mula dito kay Kera at kay Brusco na ngayon ay nakapwesto na nga rin doon sa Lord. Oh, pero parang iba yata yung mga gustong puntahan na ni Owen tsaka ni Super Marco. Take note of the position. At alam natin na mabilis yan kapag merong kalit sa nga ba talaga pupunta? AOG! Ayun na, the Guardian of Pagdino Immortality kayo na nakap mula doon sa Lord. Kiko ay nakakuha na rin ng isa. Kera ay godlike na. Nagwawala na yung gold standard. Nakadalawa na rin Kiko si Ikong. Sa Ibon Kera, tag-isa dito ang KK connection. Habang si Brusco ay nakasipa pa. At makukuha ni Super Prince yung kill. Hati-hati lang ang pamilya. Oh, meron pa sila making wave sa may That's top it. lane. That's it. Eto na yun para sa Onyx Philippines. Ito na ang katapusan at ang Onyx Philippines ay magpupunta sa ating playoffs. Onyx Philippines showing their prowess again against Team Falcons. Sabi kasi sa